Merong isang matapang, may balls na admiral ng PCG, si Admiral Gavan ata yun, commandant ng PCG. Nabanggit niya doon sa harapan ng mga kongresista na dapat hindi na ipagpatuloy, i-conclude na agad itong investigasyon sa gentleman's agreement dahil magkakaroon lang ng pagkakahati-hati o division. Anong masasabi mo rito, Mamalu? Tama rin yan kasi yung gentleman's agreement, wala naman nakasulat. Pag sinabi mong gentleman's agreement, tagkamayan kayo dyan. Yung leader, magkakaroon ng hati-hati kasi he says, she says eh. Sinabi ganito, wala naman kayong preba. Sinabi rin naman ni dating Executive Secretary Medialdia na ang kanilang resupply ay pagkain lamang. Hindi sila nag-resupply ng mga building materials. So ibig sabihin talaga may agreement. At inalaw yan, walang water cannon, di ba? Yung isang beses, sinabi ni Presidente Duterte, payagan nyo ang aking mangingisda na mangingisda dyan sa lugar na yan. Binuksan naman. So meaning, yung 6 na taon ni President Duterte, based on a gentleman's agreement na sinunod ng bawat parte kung may problema, nag-usap. At doon natin makikita, kahit ang DFA, yung diplomasya, medyo maigting. Isa sa nangyayari ngayon na ang mga nagsasalita laban dun sa transcript naghalo-halong kwala na sila, hindi mo maintindihan ano ba talaga. Ang lumalabas tuloy dahil dun sa iba't ibang pananalita talagang may transcript. 'Di ba? At dahil naalis si Vice Admiral Carlos permanently, abay talagang may nangyaring transcript, may nangyaring kasunduan. Hindi nila dinideny, pero iniikutan nila. So ang final statement diyan, sinabi ni Pangulo, papaimbestiga daw niya. Paano mo papaimbestiga kung hindi mo sinasabi ang katotohanan na mayroong kasunduan? In fact, na-implement na yung kasunduan eh. May isang resupply na walang katinag-tinag na ang nangyari. So makikita natin maraming pagtataklob sa mga issues today. Ma'am, kanina sa pagdinig natanong nga si ES Mijaldea, dating Defense Secretary, parang nakwento rin nila na nung tinanong nila yung China, kasi parang 2021 ba yon or 2019, nagkaroon ng first yata na water cannon incident sa Duterte administration. Yung natanong nila si Ambassador Wang, parang yata din yung ambassador noon, sinabi nila meron kasing kasunduan na i-record pa, meron kasunduan na hindi pwedeng tatanggalin na itong barko na ito. Sabi niya, paano mo malaman anong kumbaga ebidensya mo na merong ganyang usapan? Sabi niya, nandun ako mismo nung nagkaroon ng usapan, parang junior pa siya, diplomat siguro, dito sa Chinese embassy. Naungkat, tapos biglang nag-suspend. Di ko lang alam kung di ko lang, ito yung iniisip ko, baka hindi lang kasi gusto sang-ayon doon sa kanilang naratibo na stick lang dito sa Duterte administration, kasi mauungkat na meron pang katalagang kasunduan na pinasok before pa ng Duterte administration, which is heavily publicized po yun. Merong nailathala yun at mismo sa bibig kinote itong si Volter Gazmin na merong ganun na agreement na ito naman yung pinag-ugatan nung investigasyon, di ba? Kumbaga parang di ko lang alam, sa akin tingin ko lang to na baka pag hindi naratibo nila, baka maungkat. Hindi to pang anti-Duterte na hakbang. Doon tayo i-stop muna natin. Parang ganun yung naisip ko, Mamalu. Oo, tama ka. Si Secretary Volts Gazmin ang unang nagsalita tungkol dyan sa BRP Sierra Madre. Kung titingnan mo, yan ay panahon ni
presidente. In fact, I think sinabi niya yan just right after the arbitral decision. Ang nag-decide, ang nag-implement ang arbitral decision si Presidente Duterte na. Again, hindi ko maintindihan kung saan pupunta yung congressional hearing. Kasi ang architect ng foreign policy ang presidente. For you to intervene on something that happened in the past, ayan ang risks with politics. Kasi so kung ma-prove ninyo na tama yung inyong assertion, anong magagawa nyo para makatulong dito sa kasalukuyang gobyerno? Ang nangyayari kasi, parang naghahanap sila ng pandiin kay President Duterte. Klarado naman na sinabi yan ni President Duterte sa kanyang State of the Nation address. I think that was the second State of the Nation address na sinabi niya sa mga members of Congress yung relationship niya with China. 2019. 2019. Hindi siya itinago, 'di ba? 2016 na nahalal yan, ang arbitral decision dumating ng 2019, I think. So natapos si presidente ng 2016. 2016. So tama, 2019. Sa SONA, sinabi niya yan. So, bakit lang kayo doon sa record? Nag-deliver ang presidente sa House of Representatives. So, pupunta ka doon sa mga documentary evidence. Sinabi niya sa, at that time, 1917, 16 Congress, I think, kung ano yung napag-usapan nila ng China. So walang tinatago. In fact, parati niya yung sinasabi na gusto ba natin makipag-away? Hindi tayo mananalo dyan. Sa population na lang, mas maraming population ng China. Ano ang dapat? Pag-usapan. So yun yung mahalagang takeaway na dapat yung mga miyembro ng Kongreso maintindihan. Architect ng foreign policy ang Pangulo. Katulad ng Pangulong Marcos, kung yan ang gusto niya itakbo. Pangalawa, sinabi sa inyo sa SONA. Pangatlo, nakita natin ang testimony ni Executive Secretary Medialdia, kahit ng, I think nandun ang Department of Foreign Affairs. So, klarado. Ako'y natutuwa at yung taga-Philippine Coast Guard nagsabi ng ganyan kasi wala talagang patutunguhan eh. Pinapag-aralan mo ang nangyari 6 years ago. Para saan? Diba? Ito ba ay makakatulong? Sa tingin mo ba gagawin ng kasalukuyan kung ano yung ginawa? Ang sagot doon hindi. So talagang politika ang naratibo na ini-establish na yan nga yung sinasabi nila na disinformation daw. Paano magiging disinformation na andyan lahat, hindi naman itinago? Kumbaga, well, ang pagkakalam ko parang na executive session ata nila, sila. Pero tingin mo ba moot na itong gentleman's agreement na ito, considering sabi nga sa mga pahayag ni kung meron man daw secret agreement, kung ano mang agreement ang pinasok ng Duterte administration, binabawi na ito ng kasalukuyan. Dapat pa bang pag-usapan itong nakalipas? Kasi during sa nakalipas, naging maganda naman. Sabi nga ni Pangulong Rodrigo Duterte, walang nawala sa teritoryo ng Pilipinas during sa kanyang termino. Iwan na lang natin doon sa past administration, yung sa Aquino administration. And meron ng issue ngayon itong new model. Hindi ba mas dapat ito ang pagtuunan ng pansin kung mag-iimbestiga man sila? Tama ka, Admar, dyan, no? Sinabi ng Pangulo, if there is such, I am rescinding it. O sino pa ba naman ang kwan? Hindi ba, ang architect ng foreign policy, ang Pangulo, sinabi rescinded. Ba't yung pinag-aaralan pa yung isang agreement na sa kasalukuyan na-rescind na? Tama ka rin doon ang dapat pag-usapan. Ito bang 1+1 o ang new model, inapprove mo? Yun siguro ang tanong sa Pangulo. Kung hindi mo inapprove, bakit may transcript? Kasi alam mo, ang problema dyan, yung tatlong ahensya, ang Secretary ng National Defense, ang National Security Advisor, at ang DFA, iba-iba ang linya. At yung naratibo nila, pa-iba-iba.
Hindi ba ang sa foreign policy ang dapat nagsasalita ang DFA? At ang National Security Advisor is an agency under the office of the President. Advisor nga eh. Bakit all of a sudden nagkaroon tayo ng National Security Advisor na napakadaldal at kung ano-ano pa ang sinasabi? Doon naman sa Secretary of National Defense, ako'y nagugulat dahil kung wiretapping, ibig sabihin totoo. Diba? I mean, common sense will dictate you to you that you should stop talking. And probably get to the bottom of it. If it's true, if it's not true, then there's nothing to, there's nothing to shout on the top of the hill unless part pa rin ng naratibo na ay inchik yan. Kita mo ang inchik, ginogoyo tayo, kita mo ang inchik is into so many things na illegal at hindi international based order.